naman kayo. Ulitin ko, hindi ako nagsasabi na biktima ako dito. Magsabi ng katotohanan na ito yung nangyari. Ito yung nangyari. Ito yung totoong nangyari. Isa pa. Yung kay RBC sa pangbaba sa'yo, sa totoo lang, hindi ko pa nakakausap yung manager ko tungkol dun. Nagsasalita na, sige Jelay, sasabihin mo sa akin, Jelay Andres na, never akong nag-ano sa'yo. Never kitang pinost sa Facebook. Never kitang pinaringgan, never kitang ganyan. Kakapost mo nga lang, di ba? Sino pa ba yun? Tapos nanggaling din sa bibig mo ngayon na yung pinagpalit sa'yo ng asawa mo is yun yung pinopost mo. Tinatawag niyo ako sa kung ano-anong pangalan di ba? Nagpo-post ka pa nun, I can make you smile with my clothes on, ganyan. Lahat. Alam mo yan alam mo yan, nagpatama ka din, nagpapatama na lang din ako kasi hindi na ako, kasi nung meaning ko sa'yo. Nung panahon na yun, hindi ako makapagsalita kasi sobrang takot ako na wala namang maniniwala sa akin. At sinabi ko yun sa live ko kanina, na wala namang maniniwala sa akin. Kaya hindi ako nasalta, nagpaparinig lang din ako. Kung feeling natin may nauna sa atin, ganun kasi napipikon din ako minsan di ba? Magaganyan katulad niyan. Kaya ako na-trigger ngayon kasi nag-post ka ng obri ako, pokpok ako. So, siguro may isa sa post niya ni RBC sa totoo lang, na ganyan ka, ganito ka, ganyan. Baka kasi siguro dahil ginamitan mo din ako ng pangalang Aubrey, di ba? Nang wala ka din namang alam sa akin. Yung February 2019, gusto ko pong laruhin. Tulad nga ng sabi mo kanina, hindi mo kasi pinanood ng buo yung live ko. Doon ako nag-explain. Sana pinanood na talagang walang nangyari, wala akong ginawang masama. Hindi ako para makipag-agawan sa asawa mo. Hindi ko yun ginawa. Yun sa part na yun, hindi talaga. Kasi John, putang ina, magsalita ka na. Nakakagigil Mark Maglasang, magsalita ka na kasi. Putang ina mo naman, pare. Yung sinasabi mo na magkakonsyaba kami ni Mark, noon. Walang ganon, Jelay. Maniwala ka sa akin, nananahimik ako dito. Umutang lang ako kay Mark, sabi ko, tol, may pera ka ba dyan? Ganito, mapapakutang mo ba ako? Pinautang niya ako. Walang ganon, tapos nagulat ako, nandyan yung asawa mo. John Gutierrez, putang ina, magsalita ka na kasi nanggigigil ako Kasi alam ko sa sarili ko yung totoo. Sana maramdaman yung inaantay ko, yung relasyon nyo na maghiwalay. Uulitin ko. Nakita mo naman sa post, di ba? Si John na nagsasabi na antayin ko siya. Ako si Gaga nga Ako, ilang beses kong pinaulit-ulit. Uto-uto nga ako, naniwala nga ako. Di ba? Inamin ko, Jelay, na may kasalanan ako. Paulit-ulit ako sa live ko. Sana panoorin mo. Tanong ko na may mali ako at utu-utu ako at tanga-tanga ako. Nung time na yun, 2016. Isa pa, hindi ako nakipag-agawan kay John. Yung minessage sa akin na mahal niya ako, ganyan, siya yung mismo nagsabi nun. Ngayon kung bobo ko na naniniwala ako dahil yun yung sinabi niyang statement sa akin, wala Ako ang tanga ko nga, ako nga yung mali. Kasi dapat alam ko yun, di ba? Kasi hindi pinaniwala niya ako. Ang galing mo nga, John Yung sinasabi mo na, bakit niyo ako binabash? Ba't kita binabash? Panoorin mo naman yung live ko. Wala naman akong sinabi tungkol sa'yo. Ang sinabi ko, puro tungkol sa katotohanan lang kay John. Yun lang sinabi ko. Wala akong sinabing tungkol sa'yo. Wala. Kasi alaktan ka di ba? Nasaktan ka. Isa pa. Diba, tulad yan, ulitin ko, nakalagay kasi dito Take-down ko talaga. Tinawag mo akong ahas. Ikaw nagsimula ng post, diba, ng parinigan na magpapalakas ako, nag-gym ka pa. Kalatin sa Google na ano ka ng ahas. So ako naman, diba, dahil nabobo ko nun, diba, nilagay ko kanina baka naniwala ako Naniwala ako na walang kayo. Paulit-ulit ako nung time na Oo, putang ina, ako yun. Ako yung pinakita mo kanina. Pero nung time na yun, tang ina, hindi ko alam na may ikaw. Hindi ko alam.
Isa pa. Puro katotohanan lang to, katotohanan lang. Yun, tulad na sinabi ko dito, hindi mo live yung video, hindi mo pinanood ng buo yung live ko. Sana napanood mo, hindi kita tinitira. Ang tinitira ko yung pagsisinungaling sa akin ng asawa mo noon. At tinitira ko yung hindi siya nagsasalita ng Mark Maglasang. Tol, tumawag ako sa iyo kagabi. Umiiyak ako, di ba? Anong sabi ko sa iyo? Tol, putang ina naman, walang bayad yan si John. Uulitin ko, sabi ko sa live ko kanina, anong sagot ni Mark? Tol, pag hindi ko ba ginawa yan, kaibigan mo pa rin ako. Tahimik na lang ako. Wala naman kasi nagsasalita eh. Walang nagne-name drop. Na nagkaroon ng bayad para sa sarili ko. Isa pa, yung last ko, alam ko na-depress ka. Na-depress ka. Nakita ko yun. Nakita ko. Ayoko magpagtaasan ng what. Pero Jelay, sinaktan ko yung sarili ko. Hindi ako nagdadrama, hindi ako. Kanina yung naiyak ako. Kasi ang sakit, kailangan kong balikan din. Ako din binalikan. Kaya naiyak ko kasi talagang sinaktan ko yung sarili ko. Walang kapekeyaan yun. Walang pagpapaka-fame whore. Wala, sinabi ko. Di ba iminom kami noon ng NC? Tapos yung nangyari niya, yung sinasabi mo na kaya ako naglaslas dahil pinatato ka niya, hindi totoo yun. Kasi putang ina, puro yakan sa putang inang live na to. Aminin ko yung totoo. Sabi ko kanina, parang kaya ako naramdaman na putang ina, gusto ko nang mamatay. Dahil putang ina, tinatago ko pero ilalabas ko na lahat. Puta, puro katotohanan. Kaya ako naglastas nun. Kasi dinamay niyo yung anak ko. Dinamay ng mga fans mo yung anak ko. Oo, may anak ako. May anak ako. Doon na, sana ma-rape yung anak ko. Sana magambang yung anak ko. Bilang ina, masakit eh. Oo, sige. Husgahan niyo ako bilang ina. Hindi ka matinong ina. Putang ina. Pasensya na. Wala itong trabaho ko. Ganito, hindi ko na kailangan na-explain. Di ako okay na ina. Oo, sige, may pag-uulang ako. Baka nga. Kasi hindi ako magandang halimbawa. Pero putang ina, hindi ako nagkukulang sa pag-provide sa anak ko. Ginagawa ko ito lahat para sa anak ko. Simahal ko yung anak ko. Tapos dahil putang ina, pinatato ka. Hindi totoo yan. Naglastas ako nun kasi gusto ko nang mamatay. Kasi sinasabi lahat ng tao, wala kang kwenta. Nilalabas ko na. Nilalabas ko na lahat. Kaya ako naisip at na-depress. Dahil sa anak ko, alam ni John yan. Sabi ko, John, magsalita ka na sa akin, tol. May anak ako, tol. Iniyak ko rin yan kay Mark. Kagabi. Sabi ko, tol, may anak ako naman. Parang awa mo na magsalita ka naman. Pero wala. Wala eh. Diba, XB sila eh. Sige lang, tol. Sige lang. Sorry talaga. Hindi din ako, alam ko si Jelay din, hindi niya ginagawa o humingi ng simpatsya. Hindi rin ako humihingi ng simpatsya sa inyo. Sadyang nadadala lang din talaga ako. Pasensya na. Isa pa. Yung sinasabi mo na nag-uusap kami na magkikita kami, Jelay, walang ganun. Jelay, walang ganun. Nagtanong ako sa mga tiga Las Piñas kung pwede ko bang kunin yung CCTV. Hindi daw pwede kasi wala namang crime or etc. shit. Kaya kung sino mang nanonood dito na tiga sa Las Piñas, tulungan niyo ako. Sana makuha ko yung CCTV para siguro pag napakita ko sa'yo, mawala yung trauma mo kahit papano. Baka tulong man lang na hindi, wala akong ginawa. Na wala din ginawa sa akin yung asawa mo. Nagpunta siya, wala akong ginawa. Isa pa. Isa pa. Uulitin ko, nagpakilalang single nun si John na wala nang kayo. Uulitin ko lang, paulit-ulit lang na nagpakilala siya nun. Sige, Jelay, naging uto-uto ako. Naging tanga-tanga ako. John, alam mo lahat ng kasinungalingan mo. Lahat ng sinabi mo. Alam mo lahat yan. Sana
ka naman. Isa pa. To. Kinausap ko na si Jay Isidro sa Obli. Grabe nangyari kay Jelay. Sumiyak ako sa Obli. Sabi ko, pwede bang ano kayang mag-sorry ako kay Jelay, makipagkita ako. Ang sabi niya sa akin, sabi niya, oh, ba't ka magsasorry doon? Screenshot ka lang, baka gamitin pa nila yan, tapos i-post nila, edi sasabihin nila na ikaw talaga yung gumawa nun. Jay Isidro, alam mo yan. Alam mo yan. Anthony, alam mo yan, Jamie. Sorry, Anthony, Jamie, sinabi ko yun sa inyo, ano kaya kung kausapin ko si Jelay? Yung sinasabi mo kanina, sana kinausap kita, tinanong ko yan sila, pero sabi nila, Tony, wag, masyado mainit, galit si Jelay. Iba mag-press eh. Sabi ko, sige, wag na lang. Eto na. Sinat ka ni Rob Moya, which is yun yung kiniklear mo kanina. Wait lang, bago yun, speaking of Rob Moya. Diyos ko naman. Hindi mo ako para pagbintangan. Hindi mo ako para pagbintangan na ng agaw na naman ako. Walang halong katotohanan yan, Jelay. Nakita ko lahat ng nila na hiwalay na sila. Nakita ko rin yung huling message ng babae na sabi, friend ka na, masaya ka na, ganyan. Gusto ko lang sana makipagkaibigan. Lahat yun nakita ko. Hindi ako makikipagrelasyon ulit sa yung best friend mo, yung dati niyang fiancé ni Rob Moya. Hindi. Wala lang sila. Minasure kayo kasi Pero, siguro kung meron na naman, baka mali na naman ako, di ba? Baka utu-utu na naman ako. Kasi simula naging magkasama kami, hindi na kami naghiwalay. Opo, inaamin ko rin. Inaamin ko po na may boyfriend po ako, Moya po yun. Sinasabi mo na inagaw ko na naman, walang pawang katotohanan yan. Hindi ko inagaw si Rob Moya, hindi. Jelay, di ba? Alam mo, wala akong inagaw. Hindi ko inagaw si Rob. Siya lumapit sa akin, naging okay kami, pinahanap niya yung number ko. Siguro, inamin niya rin yun sa akin na mayroon siya. Nung nalaman niya yung totoong storya, kinilala lang niya ako, naging okay kami, goods kami. Mag-1 year na kami at tahimik kami at masaya kami. Oo, nagsasalita ako ngayon ng katotohanan. Bakit? Para sa tahimik din ng partner ko. Wala akong ginawa. Hindi ako yung may boyfriend tapos nakipagkita ako kay John dahil Makati ako. Hindi ganun. Gusto ko lang iklaro sa yung dati, oo nga, naging utuwa mo. Pero ngayon, mahal ko si Rob. Maayos kami. Maayos kami. Ngayon, dumating dito si John, nagkagulo kami. Tapos yung mini-message mo pa na kay Rob na talagang may nangyari, pinaninindigan mo, sige lang, hindi ko alam saan mo nakuha yung ebidensya mo na yan, pero kaya kong patunayan. Please, CCTV. Sobra. Please lang, John Gutierrez. Please lang, Mark Maglasang XB, mga XB. Salita naman kayo ng katotohanan. Isa pa. Speaking of Rob Moya, ulitin ko, wala akong kaya kami, maayos kami. So sana naklaro ko lahat. Isa pa. Yung nag-message sa'yo si Rob Moya, hindi ko alam kung last. Sa kotse, bumaba siya sa kotse, dala niya yung phone niya. Gusto mo makipag-usap. Alam ba sino tumatawag na sa'yo? Di ba ang daming miss call sa phone mo? Tapos hindi mo sinasagot. Tapos may nag-message bigla, kalmado. Sabi niya, usap tayo para malaman na lahat, magkaalaman na. Di ba? Jelay, ako yun. Sobrang nangangati ako na kausapin kita. Kasi nga may nilalabas na naman si mga gago na kabulshitan. Kaya sabi ko, baka naman talong si Rob. Sabi ko sa kanya, baka naman panahon na. Kasi yung time na yun, bobo ko, nag-iutu-utu ako, nasaktan ko yung tao. Umiyak ako kay Arbreezy. Sabi ko sa kanya, kung tatanggalin mo ako sa Arbreezy, magsasalita ako, gagawa ako ng gulo eh. Sabi ko, okay lang. Sabi niya, ano ba gusto mo? Gusto kong umamin sa pagkakamali. Alam mo yan, Anthony Lodones. Galing ako sa iyo kagabi. Biyak ako. Sabi ko, gusto kong mag-sorry kay Jelay. Gusto kong mag-sorry sa'yo kasi wala ako. Kung naniwala ako na propaganda yung sabi, sorry.
Sorry kung nasaktan kita dun. Galing sa puso ko. Walang halong pagpapanggap, Jelay. Gusto kong humingi ng sorry sa'yo. At Roma ka, nasasaktan ka, nagtatake ka ng gamot. Sorry. Sobrang sorry sa katangahan ko. Gusto ko lang laluin lahat. Kinlaro ko na lahat ng gusto kong sabihin ngayon. Mula sa live mo kanina. Pasensya na. Pasensya na sa manager ko. Kailangan ko nang sabihin lahat. Kung kailangan ko nang ilabas lahat ng katotohanan. Pagod na po akong makipaglaro sa kung anong away nito. Gusto ko lang sabihin sa'yo, Jelay. Hindi mo ako kaaway dito. Kung nasaktan kita, sorry. Kung nasaktan kita, sorry. Hindi pride ko, di ba? Kung hihingi ako ng sorry sa'yo. Kung papakita ko sa mga tao na nadapa ako, nagkamali ako. Gusto ko humingi ng sorry sa'yo. Sorry. So, humingi ng sorry sa'yo, pero ang akin lang, yung nangyari sa'yo dati, sa pagkakamali ko, magtatatong taon na. Hanggang kailan ko ba siya pagbabayaran? Na mag-post ka na, obre ako, pokpok ako, na ganito ako, na ganyan ako, dahil sa pagkakamali ko dati na hindi ko nga alam na may kayo. Hindi ko alam. Ngayon, ito yun. Oo, sige, nagpaparinig ka. Sinimula mo sa post mong ahas ako. Nagsunod-sunod tayo, nagpaparinigan tayo. Alam mo yan, alam ng puso mo yan. Gusto ko mag-sorry sa'yo. Alam nila Jenny Sidran, alam nila Anthony, alam ng mga tao kasama ko yan. Ano kaya pag sorry na lang ako kay Jelay, paulit-ulit. Kahit kagabi, kaya ngayon, eto na, live. Jelay, sorry. Hindi ko yun alam. Na hindi ko inalam dahil nga bobo ako, utu-utu ako. Sorry kung nasaktan ka, pero tulad yun, sabi ko kanina, sana naman hanggang kailan ko pagbabayaran yung isang pagkakamali ko noon na hindi ako nag-ingat, hanggang kailan ko pagbabayaran yun. Sana naman mapatawad mo ako, siguro hindi ngayon, sana dumating yung panahon, maging maayos. Alam ko naman napaka-imposibleng maging kaibigan mo ako. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na sorry, pasensya ka na sa akin na bobo ako dahil naniwala ako nun sa asawa mo, pero papanoorin mo yung live ko kanina, hindi ikaw yung pinapatamaan ko. Pinapatamaan ko yung putang inang sinungaling ng asawa. Gusto ko lang klaruhin yun. Ay na, ito yung pinaka-umano sa akin yung nalabas ko talaga. Maraming salamat po sa mga sumuporta na alam mo yun, naniwala sa kwento ko kasi alam nila yung totoo. Jelay, hindi ako nagsisinungaling. Kung alam ko wala kang tiwala sa akin, pero sana dumating yung panahon na mapatawad mo ako. Sana. Yun lang, naklaro ko na wala na akong dapat sabihin. Maraming salamat po sa mga taong naniwala sa akin. Sana naman yung mga tao magsalita na. Maraming salamat po. Wala din po akong plano mag-delete ng live. Maraming salamat po. Yun lang. Jelay, I'm very, very sorry. Sana one day, papatawad mo ako sa pagka-uto-uto at tanga ko dati. Public? Is this public? Hello. Paramin ko lang po yung viewers. Pasensya na po kayo kasi ganito yung boses ko. Kaya nga akong trabaho, sobrang taas ng energy ko from doon. Pero ang totoo, I'm into a full-blown depression right now. Hindi po biro. Hindi sa nagpapaawa ko, but gusto ko lang pong sabihin na kung meron mang depressed dyan, ako po yung totoong depressed. Ayan po lahat ng gamot ko. Kahit i-search nyo pa po antidepressant and everything. This is against my family na magsalita ako. Kasi sinabi naman nila sa akin at alam ko rin sa sarili ko na hindi ko kailangang mag-explain sa kahit kanino. But, sobrang sakit na maalala mo yung dating nangyari sa'yo. At alam ko, hindi ko po kinakampihan si John dito. Aaminin ko po sa inyo na hindi na po kami okay ni John simula nung lumabas yung balita na nagkita sila. Ngayong kasal na kami.
Sino pong babae ang makakatanggap ng ganon? Ayoko po sanang umiyak kasi, pero hindi ko po nakakayan. Pasensya na kayo. Sinong babae ang asawa na hindi masasaktan na malalaman mo na nag-meet kayo nung babaeng pinag-awayan nyo noon? Hindi nyo pinag-awayan eh. Actually, kabet, na, which is third party, na hindi niya sinasabing hindi siya kabet. Masyado pong nababoy ako. Galit ako kay John. Galit po ako sa asawa ko. Hindi na po kami okay. Masyado akong nababoy ng asawa ko, pero ang lumalabas ngayon, sa asawa ko lang nambaboy sa akin, hindi. Dalawa kayong nambaboy sa akin. Dalawa kayo. Sinong maniniwala sa'yo na nananahimik ka ng 3 years? Alam ng lahat ng tao, alam ng lahat ng buong mundo na nakafollow sa atin sa Facebook na hindi ka nanahimik. Sa buong 3 taon, laging laman ng wall mo, puro bash sa'kin, puro bash sa'kin, puro parinig. Kahit i-check nyo yung wall ko, wala po akong sinasabi na masama or negative dahil positive lang ang gusto ko. Kapag po merong nagko-comment ng pangalan niya sa wall ko, or masamang sinasabi, alam niyo po ginagawa ko, dinidelete ko po kasi ayoko matikit ang pangalan ko sa kanya. Doon sa babaeng yon, ayaw ko po. Which is siya, gustong gusto niya dahil lagi niya akong pinapabash sa wall niya. Ngayon lang po ako hindi nakapagbura kagabi dahil sobrang dami na. Hindi ko na po nakayanan at nag-chill po ako kasi meron po akong anxiety, depression. Simula lang na trauma po ako nung nahuli ko sila ng 2016. Una po sa lahat, maniniwala po ba kayo na merong isang babae na maniniwala na merong social media relationship chorba sinasabi mo? Lahat ng tao po alam na mag-boyfriend kami. Sinabi mo na rin na napasok ka sa social media. Nagtitrending kami. Imposibleng hindi alam ng buong mundo or kahit di buong mundo, ng madami, lalo ng mga kabataan na mag-boyfriend kami. Magkasama po kami sa bahay. Hindi po pwedeng fake yun. Kung pwedeng may fake na love team, halimbawa po, magbabanggit ako ng love team. Sabihin natin, sila Maine and Alden, love team sila. Magkasama po ba sila sa bahay? Hindi. Magkasama kami sa bahay kasi totoong mag-boyfriend kami. Kahit ikaw ang babae, inuuto ka ng lalaki na alam mong may girlfriend, which is sinasabi mong hindi mo alam na may girlfriend, sinong maniniwala sa'yo? Kasi, ito yung totoo. Ako ang hindi lumalaban sa'yo dahil alam kong masama kang babae. Kahit kailan na pinabash mo ako, wala kang narinig sa akin. Eto, siniraan ako, hindi ko alam kung totoong sinabi to ni John kasi hindi to totoo. Ito ang totoo. Hindi ko po binubugbog si John. Hindi ko po sinasaktan si John. Sinaktan ko siya dahil ganito po yan ha. Sasabihin ko sa inyo kung bakit ko siya sinaktan. Kanina, ayoko pong makipag-away. Hindi po ako nakikipag-away. Pasensya na po kayo, nadadala ako ng emosyon ko. Masyado po akong nababoy. Masyado po akong kinuladkad. Parang bang goal ng isang tao na saktan ako ng saktan hanggang sa mamatay ako. Yan ang gusto mong gawin sa akin. Saktan ako ng saktan sa lahat ng pang-aasar mo sa Facebook kahit hindi mo nilalagay ang pangalan ko. Lahat ng comments doon, lahat binababoy nyo ko, which is ako ang agrabyado dito. Ikaw ang may kasalanan sa akin. Kayong dalawa. Wala akong ginante sa inyo. Wala. Kahit kailan hindi kita pinost, kahit ito ang totoo. Sinama ako ni John, hindi po ako mahilig gumimik, hindi nyo po ako makikita sa bar. Sinama niya ako. Tapos, eto na. Pinakilala ngayon sa akin, ito nga, si babae. Kilala niyo po ako na friendly ako, kahit hindi niyo ako kilala. Sinasabi ko po sa inyo na friendly ako, na kahit kanino niyo ako iharap, kaya ko po makimingle. Nakaka-appreciate po ako ng mga babae. Kahit po, alam niyo po yon, pinakilala.
John, girlfriend ko, si Jelay. Siya, ayoko pong banggitin yung pangalan niya kasi ayoko nga pong madikit ng name niya, pasensya na po kayo, pero siya, pinakilala, girlfriend ko. So, sobrang bait ko sa kanya. Hinawakan ko pa yung dede niya. Sabi ko, ay, ang laki, sabi ko. Kasi parang gusto ko rin magpagawa. Kasi hindi masyado yung sa akin, tama lang. Pero ayokong ganyang kalaki. Nagkwento pa siya sa akin kung saan siya nagpa-opera, this and that. Meron pa nga siyang, ayoko nang sabihin out na to eh. Meron kaming mutual friend na sinabi niya, na which is may pinagkwentuhan kami, na kaibigan niya yon. Sinabi niya sa akin na nagda-drugs. So, hindi ko na out na ako doon. Pero hindi ko yun nilabas kahit galit ako sa kanya. Kahit nagalit ako sa kanya na may ginawa siya sa akin. So ito na nga. Hindi po ako mahilig uminom. Nagkausap kami, dahil kwentuhan kami, sinabi ko pa sa kanya, gusto daw niya mag-FHM. Sabi ko, oy, sige, tulungan kita. Ganyan ako kabait sa kanya. Nakikipagkwentuhan ako, nakikipagkaibigan po ako hanggang sa pinapainom niya ako ng pinapainom. Umiinom ako. Nakailang shot lang ako, nalasing ako. Kasi hindi nga po ako sanay uminom. Yung vape mo, pinabape mo yan sa akin. Inubo-ubo ako. Nagalit si John, nag-away kami kasi lasing ako. Bakit ka nalasing? Which is hindi ko alam kung ano yun yung totoo sa kinukwento nyo. Or dahil nagsiselo siya sa sinasabi mo kanina. Nagalit siya dahil nalasing ako. Nag-away kami. Which is kung iisipin mo, ikaw yung nagpainom sa akin ng nagpainom. At pag uwi ng bahay, umuwi na kami ng bahay. Pag uwi ng bahay, nakita ko paggising ko ng umaga, na which is ang bait-bait ko sa'yo nung gabi, nakita ko yung sinend mo sa asawa ko na nagpifinger ka na video na sobrang laswa. Kahit kailan hindi ko yun nilabas, kahit maraming lumabas na sinasabing yun daw yung sinend mo kay John, hindi ko yun nilabas. Dahil babae din ako kahit binaboy niyo ako. Nasa akin yun. Tapos sasabihin mo, siya yung habol ng habol sa'yo. Hindi ko po pinagtatanggol si John. Uulitin ko lang, masyado lang po ako nasaktan dahil ang puro na diin po ay hindi ako minahal ni John. Siya ang mahal, siya ang mahal. Pero wala na po akong pakialam doon dahil hindi na po kami okay ng asawa ko simula nung nalaman ko na nagkita sila. Hindi po kami hiwalay ni John. Nagpapaalam siya sa akin na pumupunta siya dito, pumupunta siya doon. Kaya ko po siya nasaktan dahil nakita ko po yung babaeng, ang bait-bait ko kagabi dun sa babae, nakita ko magsisend ng video sa kanya na gano'n. Gusto niyo po makita? Hindi ko po ipapakita sa inyo pero picture lang at boses niya kung gaano siya kababoy. Kung paano niya sinasabing hindi niya inakit si John. Akin na, ang tagal ko po itong tinago. Kahit pinupush niya ako, ayan po ang picture. Tattoo niya po yan. Ayan po ang mukha niya. Hindi ko po ipe-play dahil... Sorry. Makeup ko. Sorry. Hindi ko po ipe-play dahil nakakaano rin po para sa babae. Para sa babae na ipakita ko yan. Ayan po siya, mukha niya yan. Ayan, yung puwet niya na pinagkakatuwaran niya. Ipaparinig ko na lang po sa inyo. Paparinig ko sa inyo, yan po yung nakita ko from gabi na nagkakilala kami na ang bait-bait ko sa kanya, bumeso pa ako, yun pala, ginagago niyo ko. Anong gagawin mo pag nahuli mo yan sa nasinisend ng babaeng pinakasama mo kagabi? Hindi mo ba magugulpe? Hindi mo ba masasaktan yung boyfriend mo? Yung kalibin mo, hindi mo ba masasaktan? Huwag niyong sabihin na bubugbog ako. Kasi kayo, kung kayo ay nasa kalagayan ko, pinakilala ka ng boyfriend mo, si Jelay, girlfriend ko, ito si ano, oh, tapos girlfriend ko, tapos pinakisamang kita ng maayos. Pagising ko ng umaga, may sinisin kang ganito kay John, sa asawa ko. Ay, hindi ko po ipapanood sa inyo kasi babae rin po ako. Alam ko pong nakakahiya yan, pero pinakita ko na po sa inyo na siya yun. Lakasan mo.
Hina. Narinig niyo po ba or hindi? Kasi sobrang lakas po ng ungol niya. Yung video na po yan, 3 minuto na nagpipinger siya. Kaya galit na galit ka kanina. Sabi mo, titingnan mo pa yung CCTV sa magpakailanman kasi ang pinalabas sa magpakailanman. Kaya kami naghiwalay dahil sinasayawan mo siya. Magpasalamat ka sa magpakailanman kasi hindi pwedeng ipalabas sa TV ang nagpipinger ka na sinet mo sa asawa kong hubat-hubad ka na para kang baboy na 3 minuto kang oh shit, ungol ka ng ungol. Hindi mo boyfriend yun. Pinakilala ka kagabi sa akin, girlfriend ko. At sino pong maniniwalang tangang babae na hindi kami mag-boyfriend para lang sa pera? Ito ay kiklear ko po sa inyo. 2016 na sinasabi niya, wala kaming kinikita kahit hanggang ngayon. YouTube lang po ang may bayad. Na alam niyo pong lahat na hindi kami masyadong nag-YouTube kasi busy na po kami sa show naming dalawa as Jolay, sa tapings and everything. Madalang po kami mag-YouTube. Ibig sabihin, madalang po kami makakuha ng pera sa YouTube. Yung sinasabi po nila na nabubuhay kami dahil saan. Example po ha, yung video namin na nagba-viral na sinabi kong maliit yung titi niya. Sa Facebook lang po namin yung ina-upload. Sino pong magbabayad sa amin? Paano po kami kikita doon? Yung sumasayaw po ako ng boom boom. Sinong magbabayad sa akin? Wala po. Pampasaya lang po yun sa inyo. Gusto ko lang makilala ko na kung ano ako, masiyahin kaming dalawang mag-asawa. Ganun kami. Wala pong bayad yon. San ka nakakita ikaw? Nagtutwerk ka, naguhubad ka. Binayaran ka ba ng Facebook? Siguro po sa page meron na ngayong bayad pero hindi naman po kami naglalabas ng video sa page. Ang lagi ko pong ginagamit ay ito pong account ko pag nag-upload ng video. So hindi po totoo na may bayad yon or nabubuhay kami dahil sa bayad. Hindi po ako tanga para makisama sa isang lalaki na para lang sa bayad dahil una pa lang po bago pa si John nag-aartista na po ako. Hindi lang natuloy dahil ayaw ni John ng may love team, bla bla, ganyan. Yan po ang totoo. At yung sinasabi na kondo, hindi po ako naniniwala sa'yo. Hindi ko nakakausap ang asawa ko, pero hindi ako naniniwala sa'yo na pumunta ka sa kondo, sinungaling ka. Hindi, pasensya na po kayo ha. Hindi po ako laging nagagalit, pero ngayon po, baboy na baboy ako. Masyado akong